Okay, so mga kapatid, ang UNTV may bagong balita, no? Pilipinas nakabangon na daw mula sa krisis ng pandemya at iba pa, sabing gano'n ni Pangulong Marcos. Yan ang ating aalamin mga tol. Totoo ba? Nakabangon na nga ba ang Pilipinas mula sa krisis na hatid ng pandemya? So samahan ninyo ako mga tol, panoorin natin to at bigyan natin ng komentaryo at reaksyon. Siyempre, batay na rin sa mga nakikita natin sa kapaligiran, nakikita natin na sa takbo ng buhay natin ngayon mga kapatid. Do. So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Matapos ang mahigit 3 taon mula nang dumating ang COVID-19 sa Pilipinas noong 2020, kumpiyansang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakabangon na ang bansa mula sa krisis na dulot ng nakamamatay na sakit. Alam niyo mga tol, yung pag sinabi kasing nakabangon na ang Pilipinas mga tol, hindi natin dapat pakinggan lang kung ano yung report ng gobyerno. Dapat titignan mo kung may nagbago na ba doon sa takbo ng pamumuhay natin, no? Dapat kasi mismo tayong saksi eh. Hindi tayo pwedeng manood lang sa mga data, hindi tayo pwedeng makinig lang sa mga report nila kasi mapapansin natin 'yon at mararamdaman natin 'yon kung nagbago. For example, mga tol, 'di ba ng mga panahon ng pandemya medyo mahirap ang sakayan, mahirap ang mga bilihin kasi nagkakaubusan, mahaba ang pila, 'di ba? Mahirap ang sa ospital dahil laging punuan, ang hirap talaga. Ako mga tol, panahon ng pandemic, 2021, nung nagkasakit ako sa ano, sa gallstone, talagang pahirapan mga tol sa ospital. Ang dami kong pinuntahang ospital, laging puno ng COVID. Lagi akong tinatanggihan pero kailangan ko na kasi magpa-opera mga tol. So mahirap talaga ng mga panahon na 'yon. Pero ngayon kahit papaano siyempre maluwag-luwag na rin. Siyempre hindi na rin natin kailangan mag-face mask ngayon, 'di ba? Yung iba siyempre dapat kailangan pa rin dala-dala niyo palagi alcohol kasi kahit na saan kayo kumapit, humawak sa mga transport vehicle mga tol, siyempre kailangan pa rin ng alcohol diyan. Pero ikaw nararamdaman mo ba na medyo mas magaan na yung buhay ngayon kaysa nung mga panahon na talagang sarado halos ang lahat ng mga establishment, walang trabaho, 50 ang kalahati lang yung pinapapasok, skeletal workforce nga ang tawag nila do'n. So ikaw, masasabi mo bang talagang nakabangon na ang Pilipinas o ang mula sa krisis na hatid ng pandemya? Comment ka nga sa baba mga tol, share mo nga kung ano ang iyong opinion diyan. Sinabi ito ng Pangulo sa Malacanang kahapon, January 11, sa ginanap na Vandunur na isang tradisyonal na pagtitipon na isinasagawa bilang marka ng pag-uumpisa ng panibagong taon. Bukod sa pandemya, ayon sa Pangulo, nakabangon na rin ang bansa mula sa krisis na epekto ng gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine at maging sa epekto ng nangyayaring gulo sa Middle East. Kasi yung ang kaguluhan do sa Russia sa Ukraine dati, naapektuhan talaga nun yung presyo ng gasolina. Kung naalala ninyo halos umakyat talaga ng 100 sa ibang lugar eh. ₱100 yung presyo ng gasolina. Isa yun sa mga epekto mga tol ng mga kaguluhan. It is with confidence that I announce that the Philippines has, I could say, gotten back on its feet from the reeling effect of the pandemic and the subsequent shocks that we suffered from the Ukraine war and now from the conflict in the Middle East. Katunayan anya nito ay ang pagbuti ng ekonomiya ng bansa na inaasahang lalago pa ng 6 hanggang 7% para sa taong 2023. Good. Sa ngayon, hinihintay pa ang datos mula sa Philippine Statistics Authority o PSA ukol sa full-year growth ng bansa noong nakaraang taon. Dagdag pa ng Pangulo, nagawang kontrolin ng pamahalaan sa 3.9% ang bilis ng pagtaas ng bilihin at serbisyo o inflation rate sa bansa noong Disyembre. Sa kabila nito, napako sa 6% ang full-year average inflation rate sa Pilipinas noong 2023. Umaasa naman ng Pangulo na mas bababa pa ang inflation sa bansa sa mga susunod na buwan. Actually, marami pa rin talagang ako nakikita ko mga tol, marami pa rin mga Pilipino ang nagrereklamo dahil nga sa mahal ng mga bilihin. Siyempre inflation rate mga tol. Kaya kailangan talaga nating matutunan yung mag-invest 'di ba? Matutunan natin na yung pera natin hindi lang talaga nakatago sa bangko 'yan kasi magkano lang kinikita ng pera mo sa bangko, 'di ba? Samantalang ang inflation rate na apako daw dun sa 6%, mataas yun mga tol, 'di ba? So kung may 100,000 ka diyan, parang ang halaga na lang niyan is 94, gano'n na lang 'di ba? So sobrang baba talaga. So eto mga kapatid 'no, yung mga presyo ng mga bilihin natin medyo mataas pa rin 'di ba? Mga presyo ng bigas partikular 'no,
mataas pa rin yan. So inaasahan pa rin natin na sana no sa administrasyong to hindi man agaran kasi hindi talaga ganun kadaling pababain yung mga presyo niyan pero magawa nila ng paraan na kahit papaano mabawasan ng 10 pesos, 'di ba? Kahit di na bumaba dun sa 20 pesos talaga eh. Pero sana mapababa yung mga presyo ng bilihin mga tol. No, pero yung mga ganitong mga bagay naman nasanay na Pilipino diyan eh. Kailangan na talaga nating sipagan eh, no? Ibinida rin ni Pangulong Marcos na bumaba sa 3.6% ang bilang ng mga walang trabaho Uy, at 11.7% na lamang ang underemployment rate sa bansa nitong nagdaang Nobyembre kumpara sa mga sinundang buwan. The Philippines is touted to become one of the fastest growing economies among major Asian countries in 2023, as forecasted by multilateral organizations such as the ADB, the ASEAN Plus 3 Economic Research Office, the World Bank, and the IMF. Bukod sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas, dumalo rin sa pagtitipon ang mga kinatawan ng ibang bansa. Dito, nanawagan si Pangulong Marcos sa Diplomatic Corps na maging mahusay na ahente ng kani-kanilang gobyerno sa pagpapalalim at pagpapalawak ng ugnayan ng Pilipinas at ng kani-kanilang mga bansa. Sa gitnaan niya ng mga problemang kinakaharap ng mundo, umaasa ang Pangulo na magtutulungan ang bawat bansa upang marisolba ang mga hindi pagkakaunawaan at maabot ng lahat ang mapayapa at masaganang kinabukasan. Diyos ang aming sandigan. alright mga kapatid, sabing gano'n nabawasan na daw yung unemployed, no? Mas dumami na yung may trabaho ngayon mga tol. Actually, mga kapatid, kapag tumataas ang unemployed, kasi nasa statistics nila yan kung sino yung mga employed eh. Kapag kapag tumaas yung unemployed, minsan may ano rin yan eh, magandang halimbawa, may magandang pangyayari din yan eh. Dumami naman yung negosyante mga tol. 'Di ba? Dumami yung mga entrepreneur kung tawagin mga tol, no? Hindi na lahat empleyado. Yung iba meron na sariling business, meron na sariling kahit maliit na pinagtatrabahuan kasi hindi naman naka-record lahat-lahat 'yun eh. Sa statistics hindi naman lahat ng business naka-register na agad sa BIR o sa kung saan man nila i-re-register sa SEC, 'di ba? So minsan magandang bagay din kapag tumataas yung unemployed kasi ibig sabihin dumadami yung dumadami yung mga may sariling hanap buhay, may sariling negosyo na eh. Pero kapag tumataas din naman yung tumataas din naman yung employment, 'di ba? Ibig sabihin nun is marami na rin yung mga negosyo na nakarehistro na at pati yung mga mga empleyado nila is nandoon na sa tamang landas mga kapatid. Ang hirap explain eh. Pero ikaw bilang isang Pilipino, ano nga masasabi mo dito? Sa tingin mo ba na ang Pilipinas talaga ay nakabangon na mula sa krisis na hatid ng pandemya? Ikaw, sa pamumuhay mo ngayon, masasabi mo bang okay ka na, mga tol, no? Comment ka na lang sa baba at syempre pag-usapan natin yan sa comment section natin. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal T. Peace out.